Purihin ka, Panginoon, sa panibagong araw na ito na pinagkaloob niyo. Purihin ka sa aming pag-aaral. Madakila ka sa bagay na aming ginagawa. Hallelujah! 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 Praise the name of the Lord. Hallelujah! Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Doha, QICM. Mga Reyes Dizon family sa Doha pa rin. Dati kong Alsad Group, magandang umaga. Good morning, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Yes, tayo po ay manalangin. Nagagalak, nagpapasalamat na kami po ay makapaaral na muli. Salamat po sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Salamat po ng inyong salita ay maipapahayag ng malawak at sa buong mundo. We just thank you, Lord, for this opportunity na binibigay ninyo para kami nasa online at marami kaming maabot para sa inyo. Paunahan niyo po kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ipaunawa niyo po ito ng mabuti sa bawat isa sa amin. Sa inyo po ang kapurihan at kaluwalhatian naman sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Yan, good morning. Sina Sister Evelyn Oblea, Sister Edwina Katap Manikag, ayan. Sister Tess Yusi, ayan. Maraming salamat. Kayo ay kasama ko ngayong umaga. Ayan, Sister Norma Limon, ayan, magandang umaga. Purihin po ang Panginoon sa bawat buhay natin, Sister Mariette Carlos. Sige po, maraming salamat. So ngayon pong umagang ito ay ating isa-summarize, itong kabanatang ito. Kasi nagsimula tayo ng topic 1 hanggang ngayon, meron pa pong continuation ito. Ang sinasabi ko lang ay sinimulan po natin ito na pag-aralan, itong bahagi ng ito, ang patuloy na paglakad natin na kasama ng ating Panginoon Kristo, ay sinimulan po natin nung 11 ng June 11. So ngayon magtatapos na tayo sa bahaging ito at magbibigay ng paalala sa atin ng Panginoon. So ano po ang summary nito? Kasi ngayon po, mabilis na maalis sa online at sa Facebook page natin ang lahat ng mga videos. 30 days lang yan, tapos wala na. Kaya nga po, kailangan alalahanin natin ang mga bagay na atin ang napag-aralan at ito sana'y naitanim ng mabuti sa ating puso upang ito bilang mga buto ng salita ng Diyos at lumago ito sa atin. Magkauhay lahat hanggang sa mamunga ito sa bawat buhay natin. So ito po yung pinaka-summary na ninanais ng Diyos na ang mga mananampalataya ay lumago at maging katulad ng Panginoon Kristo. Yun po lagi ang ating aim, ika nga. Yun ang ating punteriya, yun ang ating point. Punto natin yon sa ating buhay. Kailangan makawangis natin ang Panginoon Kristo. Kung ilalapit, halimbawa dito, ang itsura ng Panginoon Kristo, halimbawa, spiritually po, we're talking about spiritual matters. No po? So, mahihambing ba? Malapit ba o malabo pa? 'Di ba? Kaya po ang batayan ng ating buhay bilang isang mananampalataya, yung sukatan. Sinusukat ng Diyos lahat 'yan ay kung nakakawangis na natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya gusto niya tayo ay lumago at maging kamukha niya. Tapos po, siyempre, tayo'y iniligtas ng Diyos sa parusa ng kasalanan. Diba? Yung parusa. Kasi, for all have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death. Nandyan po lahat yan sa Romans chapter 6 verse 23, Romans 3:23. For all have sinned and fall short. Tapos po, the wages. Kung lahat ay nagkasala, may kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But, merong regalo. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya yun po yung pakakatandaan natin. Lalo na kapag tayo nagsishare sa iba. Sabihin natin kaagad, kaya po, ang madalas na sinasabi po,
pag ikay nagpapatotoo sa iba, ay ito pong tinatawag nilang the Romans Road. Kasi dito po sa Book of Romans, doon dinidiscuss ito. Dito ipinapahayag sa atin. Kasi po, doon sa Romans chapter 6 verse 23, basahin ko lang para malinaw sa atin. Sapagkat kamatayan, tingnan niyo po, ayun. 6:23. Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yung Romans 3:23, ganun din. Ang sinasabi doon na Romans 3:23, sapagkat ang lahat, doon po, Romans 3:23 muna, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Romans 3:23. So pagdating sa Romans 6, verse 23, the same verse pero ibang chapter, kamatayan ang kabayaran. Kung lahat ay nagkasala, mayroong kabayaran ang ating kasalanan. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi po natin ito maikakaila. Hindi natin ito maididenay. Ay hindi, mabait akong tao. Sinabi na nga ng Diyos, siya ay Diyos ng katotohanan. Sinabi na nga niya, ang lahat ay nagkasala. Sino lang ang hindi? Siyempre, iisa lang ang hindi. Yan ang ating Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagkatawang tao, He is sinless and perfect. Ganap at hindi nagkasala kailan paman. Siya lamang ang may karapatang magligtas sa atin sapagkat siya lang ang walang kasalanan, bahid ng kasalanan. So, paano natin masasabi na walang bahid ng kasalanan ng ating Panginoon Kristo? Diba? Walang bahid ng kasalanan. Kasi po, sa kanyang pagkatao ay gumamit siya, syempre, ng babae. Ang babaeng yan ay si Maria. Pero po, tatandaan natin na ang dugo na mananalaytay sa bata ay hindi ang dugo ng ina, kundi ang dugo ng ama. So ngayon, ang banal na espiritu, siya ang lumukob kay Maria upang sa ganon ay magkasama yung sa pagiging tao at pagiging Diyos. The Holy Spirit alone ang siyang nakagawa nun. Wala nang ibang mangyayaring ganon. The only begotten, nag-iisa lang. So, ang dugo ng bata ay hindi ang dugo ng nanay. Yan po ay scientifically proven yan. Bagamat siya ang nagdala sa sinapupunan, pero hindi ang dugo niya ang mananalaytay sa bata. Ito ang dugo ng ama, ng tatay. Si Joseph po ay foster father. Hindi niya talagang anak ang ating Panginoon Kristo, pero siya ay naging kabilang sa kanilang pamilya sapagkat sinabi na nga ng Panginoon, ikay maglilihi at ganyan. Di ba si Jose o Joseph at si Mary ay engaged na, di ba? Kaya lang, natagpuan siyang nagdadalang tao. Naisip ni Jose, baka may ginawa siyang mali. Pero nung ipinagtapat sa kanya ni Maria, sinabi niya, at sinabi rin naman ng banal na espiritu sa kanya, na huwag mong iiwan. Kasi ang nasa sinapupunan niya ay hindi tao ang may gawa. Hindi siya nangalunya. Hindi siya gumawa ng masama. Kahit siya nagdadalang tao, ito ay galing sa banal na espiritu. Kaya huwag kang mag-alala. So, pumayag si Joseph, sila ay magkasama, sila ay ikinasal, at syempre, nagdadalang taong si Maria. Pero tatandaan nyo po, sinabi ko nga sa iyo, ang participation doon, yung pagiging flesh, is through the woman. But the seed na nasa kanya is from the Holy Spirit. At doon, ang banal na dugo ng Diyos ang siyang nananalaytay sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Kaya walang bahid ng kasalanan. So nakukuha niyo po, walang bahid ng kasalanan ng Panginoon Kristo. Sapagkat doon sa father side, siya kumuha ng kanyang dugo, not on the mother side.
Sinasabi nga po ng siyensya, kapag ang bata ay nahawahan ng dugo ng nanay, posible na ang batang yun ay mamatay o mamamatay, hindi mabubuhay. Kasi magiging toxic yun sa bata. Kaya noon pa man po, dinisign na ng Panginoon na ganyan para ating maintindihan ang virgin birth. Diba? Kaya He's the only one sinless and perfect. Siya lang ang Panginoon Kristo. So siya lang din ang may karapatan, ika nga. He's the only one na iligtas niya tayo. Kaya nga yung sinabi sa atin in Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob, the gift, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung inyo po napapansin, parang basic lang ang ating pinag-aaralan. Pero alam niyo po, ang basic na ito ay kailangang memoryado na natin. Alam na natin bilang mananampalataya na walang pagsala kapag ikaw ay naharap sa isang tao na wala pang pananampalataya sa Panginoon o hindi pa niya kinikilala ang Panginoon Kristo, alam mo kung ano ang sasabihin mo sa Kanya. Ngayon, so ang Panginoon Kristo, ang siyang nagbata, ika nga, siya ang kumuha ng lahat ng ating kasalanan. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, binitbit ng ating Panginoon at ibinuhos sa Kanya ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, lahat ng mga tao. From Adam and Eve until the last person na mabubuhay at maipapanganak dito sa lupa. Sakop na yon, once and for all. Minsan, para sa lahat. In-explain ko na po yon. Due to one man, which is Adam, then the Lord Jesus Christ had come para one-on-one, diba? The first Adam is Adam, and the second Adam, they call him the second Adam, is the Lord Jesus Christ. So pagkatapos niya ay hindi na kailangan, wala nang ibang kailangan para maligtas ang tao. There is only one way, one truth, one life, only in the Lord Jesus Christ. Kaya po, ito'y mahalaga na ating naintindihan. So, tayo kanyang iniligtas sa parusa ng kasalanan. Kaya dun sa Romans chapter 8 verse 1, sinasabi doon, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya nga, basahin natin sa Tagalog, kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan. Kasi tayo'y iniligtas sa kaparusahan. Kaparusahan, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So yung lahat ng kumilala, yung lahat na nakarinig ng mabuting balita, kumilala sa Panginoon at lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Kasi ang Panginoon Kristo, siya ang kumuha ng lahat ng ating kasalanan. So, sa pamamagitan lang niya, doon tayo maliligtas at mabubura ang lahat ng ating pagkakasala. Isa lang. Kahit na sino man ang lalapitan mo, kung tao lang din yan, hindi niya maaalis ang kasalanan mo. Basta siya tao, from a mother and a father by birth, hindi kanya maliligtas. Ang ating Panginoon Kristo, who is both God and man, siya lamang ang nakapagligtas sa atin at wala nang iba. Wala nang iba pa. Isa lang. Kaya kahit anong sinasabi ng mga tao, para lang daw presisyon, makakarating din sa isa. Hindi po. Walang maraming daan. Iisa lang ang daan. Simple na lang ang ginagawa ng Panginoon. There is only one way. Diba sabi ni Jesus, I am. Ako yun. The way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya sabi niya, hindi ka makakarating sa Ama. Wala kang magiging relasyon sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yung ating mga ama dito sa lupa, ay panlupa yun. Pero kailangan tayong magkaroon ng pangalawang kapanganakan para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kaya nga, maiintindihan natin ang salitang Ama sapagkat
meron tayong sariling ama dito sa lupa. Your father and your mother. Pero pagdating sa spiritual, kailangan din natin magkarong ama. So, hindi naman tayo ipinanganak with a mother, di ba? But through the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, we become adopted. Tayo ay inadapt. Hindi man tayo original na kasama, tayo ay inadapt doon. Katulad dito sa lupa, hindi mo anak pero i-adapt mo. Kapag inadapt mo yan, magiging kapilido mo na. Lahat ng pribilehiyo ng iyong sariling anak, ibibigay mo rin sa kanya. Kasi inadapt mo na siya. Diba? Kinuha mo na siya at magiging bahagi ng iyong pamilya. So, dadalhin na niya ang apelyido mo. Diba? Kasi inadapt ka niya. May legal papers yan. Diba? Hindi ka basta makakakuha ng ibang bata sa ibang magulang na magiging anak mo kung walang papeles. Anong papeles natin? Anong papeles? Ang Panginoong Kristo. Para siyang papeles. Siya ang susi. Siya ang susi. Kaya kung wala siya, hindi tayo makakapunta sa Diyos. Hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ng diretso yon. Yung I am. Yung sinabi niyang, ako, wala nang ibang natatangi o nauuna o pagkatapos niya wala na. Katulad din ng pagkasabi sa lumang tipan, ako ay si ako. I am who I am. Kaya nga, yun ang laging tinatawag natin Yahweh. Y-H-W-H. Tinranslate nila yan ng Lord. Iisa lamang ang Panginoon, Lord. Siya lamang ang matatawag natin Panginoon, wala nang iba. We can call the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Personal. Bawat tao, kailangang kilalanin ang Panginoon Kristo. Ito po yung importante sa atin. Kasi kung wala ang mga basic na ito, paano tayo makikipag-usap sa ibang mga tao at makikipag-talastasan sa kanila kung hindi natin naintindihan ang Scripture? Sinabi na nga ang ating Diyos hindi magsisinungaling yan. Sabi niya, God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na magsisinungaling. Ang tao magsisinungaling kasi na-influensyahan na siya ng kasalanan. Sinong nag-influensya sa kanya? Di ang dyablo. Ang dyablo, pasimula. Noon pa man, siya ay dakilang sinungaling. Yun talagang trabaho niya. Kasinungalingan. Kaya kung naniniwala ka sa kasinungalingan, na merong iba't ibang mga daan patungo sa Diyos, nagkakamali ka. Hindi yun ang totoo. Iisa lamang ang nagsalita ng totoo. At sabi niya, ako lang ang totoo. Ako lang ang daan. Ako lang ang buhay. Hindi ka mabubuhay sa dyablo. There is no life with Him. Sapagat siya ay meron ding end, ika nga. Meron din siyang parusa at the end. Pagka inayos na ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa lupa. Pati na ang dyablo na nanunukso, meron din siyang kaparusahan eternally in the lake of fire at kasama na ng mga taong tinanggihan nila ang kaligtasang inihahandog at inilalapit ng Diyos sa lahat. Kaya nga lagi nating sinasabi din, if you hear His voice, kung naririnig mo ang tinig niya, paano mo naririnig ang tinig niya? Kapag ipinapangaral, itinuturo ang salita ng Diyos, pinag-aaralan ang salita ng Diyos, doon mo siya naririnig. Ibang tinig ang naririnig mo, tao ang naririnig mo, pero yung salita na namumutawi doon sa taong iyon ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Maliwanag po yon. Klarong-klaro po yon. Sapagkat ito'y importante sa ating lahat. Pati na sa ating sarili. Para hindi ka magkakaroon ng duda na baka meron pang ibang daan. Sinabi na ng Panginoon, iisa lang. Yan po ang sinabi niya. So, ito po ay importante sa ating lahat. Ngayon, sa kasalukuyan ng ating buhay, may pakikipaglaban tayo kasi ang dyablo, hanggat buhay tayo dito sa lupa, tutuksuhin niya tayo. Kaya nga, anong solusyon ng mga pagtukso? Diba? Magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalaya sa inyo. Submit
yourselves therefore unto God, resist the enemy, and he will flee away from you. Yun po. Kailangan alam natin, kanino tayo napapasakop? Sino ang Panginoon natin? Sinong sinusunod natin? Sinong sinasampalatayanan natin? Doon tayo magpapasakop. Ang Panginoon ay wala ng iba, kundi ang Panginoon Kristo. Sa pamamagitan niya, tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. At syempre, ang banal na spirito, dahil ang banal na spirito ang magpapatotoo sa ating spirito na meron na tayong connection sa Diyos, at dahil doon, bibigyan niya tayo ng assurance, bibigyan na tayo ng understanding, ng karunungan, kaalaman, na maunawaan natin na tayo nga ay ligtas na. Kaya nga, lagi tayo nagsusuot ng helmet ng kaligtasan, the helmet of salvation, that we are saved by grace through faith. Tayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved by grace. Tayo naliligtas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Through faith, sapagkat sumampalataya tayo. So yung ibinibigay sa atin ay kagandahang loob ng Diyos sa bawat isang tao. Hindi tayo karapat-dapat, pinaging karapat-dapat niya tayo. That is grace. Yun ang una. At syempre, kapag ikay mananampalataya na, grace pa rin. Kagandahang loob pa rin ng Diyos. Sapagkat merong isa pang ibig sabihin ang kagandahang loob at ito ay ang kakayanan. Divine enablement. Kakayanang makadiyos na magampanan mo, magawa mo, na manatili kang matuwid at banal sa harapan ng Diyos sapagkat sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Maliwanag po. It should really be very, very clear sa ating lahat. So there'll be no doubt. Kasi pag tayo nagduda, kahit na maliit lang yung dudang yan, gagawa ng paraan ng kalaban para lumaki ang butas na yan. Tapos maraming mga tao magsasabi sa iyo, "Oy, nagkakamali ka, ganyan-ganyan, ganito, hindi mo pa nga naayos ito, lumipat ka na naman." Marami ng mga ibang salisalita na maririnig ka. Kaya nga, we need to listen closely to the Lord. He is now our shepherd. Siya na ang nag-aakay sa atin. Siya na ang ating pastol. Papastolin niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan by ourselves. Hindi. It's not self-effort. After being saved, pagkatapos nating naligtas, hindi kanya pababayaan ng nag-iisa. Aalagaan kanya. Yan ang kagandahang loob ng ating Diyos. Napakabuti niya. Di man tayo karapat-dapat, pinaging karapat-dapat tayo. At dahil doon, makasisiguro tayo, may kapayapaan sa ating puso at damdamin. Ang banal na spirito ang siyang magbibigay sa atin ng assurance, seguridad. We are already in the Lord at tayo ay meron ng stamp, ika nga, sealed by the Holy Spirit. Meron tayong selyo. Ano yun? We are God's property. Tayo'y nasa Diyos na. And we are clothed with righteousness. We are clothed with light. Tayo'y nabibihisan na ng katuwiran, kabanalan, kaliwanagan ng Diyos. Natatakpan tayo ng presensya niya. Kaya nga, huwag na tayong lumayo. Manatili lang tayo sa Panginoon hanggang kawakasan. So, ito po ay paalala, ano? So, sa pangkasalukuyan, sa ating kasalukuyang buhay ngayon, we struggle. Kasi nga, hindi sa tao, kundi sa dyablo at sa kanyang mga pamunuan. Kaya nga, keep yourself pure. Kailangan maging malinis tayo. The word of the Lord will cleanse us, purify us. The entrance of thine word giveth light. Ang pagpasok ng salita ng Diyos ay nagbibigay na ng liwanag. Kaya nga, di ba, anong tawag sa atin? Naliwanagan na tayo. We were enlightened. Dati, madilim, di natin nakikita, kakapa-kapa tayo. Di natin alam kung saan tayo patutungo. Pero ngayon, nasa liwanag na tayo. Because God is light. In Him, there is no darkness at all. Ang Panginoon ang liwanag at walang anuman ni katiting ng kadiliman sa Kanya. Diba? Kapag absent ang liwanag, siguradong madilim. Pero kapag andyan ang liwanag, walang kadiliman. Diba?
Kapag kagabi at patay lahat ang ilaw, madilim. Pag sinindihan mo yung ilaw, nasan yung darkness? Wala. Diba? Kasi lumiwanag. Ganyan din. Ang mundong ito ay naging madilim dahil sa kasalanan. Subalit nang dumating ang ating Panginoon Kristo, He turned on the light. At pagkatapos noon, nag-connect tayo sa Kanya, tayo bahagi na. So ngayon, siyang greatest light, di ba? He's the light of the world and we are the small light. Kaya magningning tayo para sa Panginoon. Para sa ganon, huwag nating itago ang ating kaningningan. We don't cover it, we show it, but it is for God's glory. Ipinapahayag natin ang kaliwanagan ng ating buhay, subalit ang lahat ng ito ay upang magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. Hindi tayo. Hindi natin naangkinin, ay, ako, ligtas na ako, kayo, mali kayo. Magsipagsisi kayo, sige. Ginaganon mo yung mga tao, hindi po ganon. Hindi po ganon ang ating gagawin. Kasi kapag ganon ang ating ginagawa, magiging self-righteous tayo. Yung mga taong iba, ibinababa mo, sabi mo, makasalanan kayo. Oh. Eh di ba lahat naman tayo nagkasala? At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So hindi natin pwedeng sabihin, oy, kayo makasalanan kayo. Hindi ganon. Kailangan po may kababahan tayo ng kalooban na sabihin natin, dati tayong ganon, pero ngayon ay iba na tayo. Bagong nilalang na tayo. If any man be in Christ, he is a new creature. He is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So ito po, makakaasa tayo sa ating hinaharap. Yun po mahalaga. Makakaasa tayo. There is hope. May pag-asa tayo. Sapagat ang taong hopeless, ika nga, bara-barabay na lang ang buhay niya. Mamatay kung mamatay. Diba? Sasabihin ng iba. Patay kung patay. Pero alam niyo po, hindi rin pwedeng kesera-sera. Alam niyo po yung awit na yon a long time ago. Awit na yun. Kesera-sera, whatever will be, will be. Yun ang ibig niya sabihin. Bahala na. O yung iba, sabi nila, bahala si Batman. Si Batman ba ang tagapagligtas mo? Hindi. Ang Panginoon Kristo. Di ba? Sabi niya, bahala na. Laging sinasabi yon. Pero alam niyo, hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan nating harapin, whether we like it or not. Kung aayawin mo, desisyon mo yon. Pero kung tatanggapin mo, desisyon mo rin yon. Kasi hindi naman namimilit ang Panginoon. Iniaalay niya sa atin. Kaya nga regalo, hindi na tayo pinipuwersa. Kaya pag narinig mo ang mabuting balita ng kaligtasan, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Huwag mo nang patigasin. Sumuko ka na sa Panginoong Kristo. Isuko mo lahat ng kasalanan mo, isuko mo lahat ng buhay mo, isuko mo lahat ng problema mo, lahat isuko mo na. Bakit mo binibit-bit? Meron naman taga-bit-bit. Diba? Ang Panginoong Kristo, binitbit na niya lahat ang ating mga kasalanan. So, hindi magiging kabawasan sa Kanya na ilagay mo sa Kanya ang kasalanan. Sapagkat lahat ng kasalanan, uri ng kasalanan, binayaran na ng Panginoong Kristo yan. And by His stripes, we are healed. Sa lahat pa ng mga sugat at latay sa likod ng ating Panginoong Kristo, sa buong katawan niya, ay sa ikagagaling natin. Di ba may corona? Nagtusok-tusok yun, di ba? Crown of thorns. So ang ating isip na being tormented by the enemy, binayaran na ng Panginoon yan. No longer will be tormented by our thoughts, sa ating kaisipan, over our past, our guilt, lahat yan, inalis na ng Panginoon. Dumaloy sa mukha ng Panginoon ang dugo galing doon sa korona ng tinik. Sa kanyang katawan, sa kanyang kamay, sa kanyang paa. Ang kanyang mga kamay ay pinako, di ba? Pero dahil diyan, anumang mga bagay na kasalanan ng kamay, binayaran na rin ng Panginoon. Paa, kung saan ka pumupunta, binayaran na rin ng Panginoon yan. Sa buong niyang katawan, nagkasugat-sugat siya. At ang pinakahuli, they pierced Him at lumabas ang dugo at tubig. What does that mean? Yung dugo
ay nagpapahayag ng buhay. Subalit inilabas na ng Panginoon ang lahat. So pagkatapos ng dugo, wala nang lalabas, tubig. Ano yung tubig? Magiging clear na. Ibig sabihin nun, may kapatawaran tayo dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo. The blood and the water is very important sa ating buhay. Yun po ang sabi ng Panginoon. The blood represents life, and the water is to cleanse us and purify us from all our sins. Kaya yung kahuli-hulihan na spear, inanon nila yan sa puso niya. So, anong lumabas? Blood. The heart of the Lord is for us. And then water. Because the Lord has cleansed us already from all of our sins. What a wonderful Savior we have. Alam niyo po, one part lang yun. We still have many summary. Lalagyan ko na lang summary 1, summary 2, summary 3. Summary, yung pinagsama-sama mo. Yun ang magiging summary. So, unang pa lang to. Unang paragraph pa lang ito. Kaya, kapatid, mapalad ka. You're so blessed. Dahil nakilala mo ang Panginoon Kristo. Kung hindi pa, kilalanin mo na siya ngayon. Ito na ang araw ng iyong kaligtasan. Kung ikaw naman, hindi mo masyadong naintindihan noon, you can recommit your life to the Lord. Pwede kang mag-recommit. Ulitin mo uli, Lord, noon po, hindi ko pa naintindihan ng buo. Pero ngayon, naintindihan ko na. Kaya nga, sinasabi ko po sa inyo, aking itinatalagang aking buhay at wala nang ibang magiging Panginoon sa akin, kundi ikaw lang. Wala nang iba. Amen po ba? Kaya alam niyo po, ang nasa ating Panginoon Kristo, that's the best decision we can ever make as a human being when we decide to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sinabi mo na, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. 360% ika nga. Total turnaround. Para sa ganon, ang ating buhay ay maging kasiyasiya sa Panginoon. Then from then on, walk with the Lord. Kapag kasama natin ang Panginoon, di niya tayo pababayaan, ni iwanan pa man. Tayo po'y manalangin. Ikinasisya namin at ikinagagalak ang aming relasyon sa iyo, aming Diyos Ama, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Ngayon, naunawaan namin at naintindihan, siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung hindi siya dumating dito sa lupa, wala kaming kaligtasan. Kung kaya na rin lang namin, bakit pa siya magpapagod at pupunta dito? Pero dahil siya lamang ang natatanging, walang bahid ng kasalanan, sinless, perfect, siya lang ang makapaghahandog. Kaya ikaw aming Diyos, sinabi mo, ang iyong handog ay ang Panginoong Kristo. Kaya nga po, here is the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya nga po, Panginoon, katagpuin mo ang lahat ng mga pangailangan ng mga tao, Lord. No matter how small or how big, if they need salvation, they will be saved today. If they need recommitment, they will recommit their lives today. If they need a miracle, you're going to do a miracle for them. In their spirit, in their soul, in their bodies. Kung ano man ang kailangan niya, ikaw ang katugunan. Jesus is the answer. But what is the question? Any question, Jesus is still the answer. The only way, the only life, the only truth. Sinabi na niya, ako lang, sabi niya. He admitted that. Siya pa rin ang tinapay ng buhay. Siya pa rin ang buhay at muling pagkabuhay. Siya ang natatangi. Sa kanya natin matatagpuan ang ating hinahanap na kapayapaan. Kapag tayo nakipagpayapa sa Diyos, magiging mapayapa tayo. Kaya salamat, Panginoon, sa kapayapaang binigay mo.
Siyempre po, una, nadama namin ang iyong pag-ibig. Kasi gayon na lamang ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya nadama namin ang iyong pag-ibig. Pagkatapos noon, ang kagalakan, ang mapapalitan ng kagalakan, ang lahat ng pagluha, ang lahat ng mga bagay nung nakaraan. Wala na yun. Di na kami mabubuhay doon. Kaya nga, kagalakan ang ibinibigay mo. Kapayapaan. Payapa na kami sa nakipagkasundo na kami sa iyo. At mananatili ang kapayapaan mo. Sinabi mo, peace I give you. Peace. Ang kapayapaan. Maraming mga tao, Lord, hindi pa napapayapa ang kanilang puso. Laging may agam-agam. Laging balisa. Laging may problema. Problema na lang ng problema ang inaharap. But Lord, in Jesus' name, all our problems, you are the solution. Kaya nga po, we entrust our life to you. Pinagkakatiwala namin ang aming buhay sa iyo. Hindi lang kami sumasampalataya, susunod kami sa iyo. Many believe, but few follow and become a disciple and become a learner in Jesus. Kaya nga, Panginoon, help us. Tulungan mo po kami. Maging taga-sunod mo kami. Susunod kami sa iyong yapak. Kung anong ginawa mo, ang mabuting halimbawa mo, yun din ang gagayahin namin. Hindi man kami ang Diyos, pero ikaw ang Diyos na nagkatawang ng tao, nagkatawang tao, at ibinigay mo ang lahat ng halimbawa, ipinakita mo, naranasan mo, at yun din ang iyong sinasabi sa amin. Sumunod kayo. Come, follow me. Maraming salamat, Panginoon. We have responded and say, Lord, we will follow you. I will follow you. In the name of the Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. As I raise my hand, I reach out to you kahit saan ka man. Ano man ang ginagawa mo. Kung nakikinig ka o ikaw ay may ginagawa pang iba. The Lord will send forth His word and heal you in His spirit, in your soul, in your body. And in the name of the Lord Jesus Christ, you have everything you need for life and godliness. In Jesus' name, amen and amen. Receive all that you need. It is free of charge. Receive His healing. Receive salvation. Receive the Holy Spirit. Receive your miracles. Receive answers to prayers. Free in Jesus' name. Free in Jesus' name. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. God bless you po. Salat kayong nandyan. Sister Jeneline Carlos Yusi, yan ang huli kong nakita. Sister Novi Zaratan, Sister Tess Yusi, ayan. Huwag po muna kayo umalis para mag-greet ko kayo. Sister Rose Dizan, Sister Evelyn Oblea, Sister Rosalinda Domingo, ayan. Salamat po. Sister Deng Katap Manikab, Sister Luz Mandap, ayan, salamat. Sister Janet Mandap, ayan. Sister Corazon Carrion, salamat po. Salamat po sa inyo. Sister Rowena Pineda, ayan, salamat. Sister Mariat Carlos, Sister Norma Lehman, ayan. Purihin po ang Panginoon sa bawat buhay natin. Salamat po, andyan kayo. Thank you very much po. God bless everyone. Kanina po, Sister Maricel Gamulo Tolentino, nandyan din siya. Amen. Salamat po sa inyo. God bless you. I'll see you tomorrow for our next topic. Bye for now. Smile. Jesus loves you. Gigil na gigil ang Panginoon sa pag-iibig niya sa iyo. Ngiti ka. Hallelujah. God bless you. I'll see you tomorrow. In Jesus' name. Bye.